Saan ba sila? Sa labas? Alright, sige, tayo please. Ephesians chapter 5, isa sa mga sulat ni Apostle Paul. Chapter number 5, alright? Verse number 23, verse 23. Until verse number 27. 23 until verse number 27. Okay? Sabay po nating basahin. Verse 23, read. For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church, and he is the Savior of the body. Therefore, as the church is subject unto Christ, so let the wives be to their own husbands in everything. Husbands, love your wives, even as Christ also loved the church, and gave himself for it, that he might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word, that he might present it to himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that it should be holy and without blemish. All right, let's pray. Dear God, salamat this afternoon. Thank you sa cool weather. Thank you, Lord, na hindi po nag-ulan. And thank you, nakabalik ang ibang mga members. And Lord, once again, this afternoon, mag-proceed kami sa aming Bible study and lecture. Help us, Lord, na maka-learn this afternoon. And let your word would minister into our hearts and mind. We pray that the Holy Spirit of God will work also sa aming gitna na siya pong magturo, mag-enlighten sa bawat mind po namin. And help us, Lord, na makita naming spiritual truths at ma-apply namin ito sa aming pong buhay. Pagpalain niyo, Lord, ang aming pagtitipon ngayong pong hapon. This I pray in Jesus' name. Amen and amen. Okay? Sama niyo po patuloy si Clint, no? Mainit pa rin. At baka mamaya after service, no, i-try namin ipahilot siya. Kay malamig ang kanyang paa. So something is wrong. Talaga, no? Nakatulog yan kadali, tapos pag-start ngayong hapon, nagtaka ako, nakita ko, nagpasok man. No? Please pray. Now, sa ating binasa, the Bible says, sino ang head ng church? Gigamit po ni Paul ang analogy, ang picture po ng husband and wife. Kung si husband, siya ang head ng wife, ganun din po si Christ sa kanyang church. Sino ang head ng church? Hindi pope, hindi pastor. Amen. Ang head ng church, si Jesus Christ. Okay? Now take note mga kapatid, verse 23, not only He is the head of the church, He is the Savior of the body. Sino itong body? Yung mga saved. Tayo po, no? Tayo ang gisave ni Lord at siya din po ang naglagay sa atin sa kanyang body. So verse 24, therefore, sabi ni Paul, as the church is subject unto Christ,
So let the wives be to their own husbands in everything. So take note, Jesus Christ is the head and He is the Savior. And then, ano pang ginawa ni Jesus Christ? 25, husbands, love your wives, even as Christ also loved the church. At dahil po, love niya ang church, anong ginawa niya? He gave Himself for it. No? So, binigay niya ang kanyang sarili para sa church. Now, mga kapatid, ano po ang nangyari sa church? Verse 27, that He might present it to Himself, a glorious church. Anong klase na church? Glorious. Anong klaseng church? Not having spot. Anong klaseng church? Without wrinkle. At ano pa? Anong klaseng na church? Such thing. But it should be holy and without blemish. So, hindi po ito yung church sa Matthew 16:18. Okay? Kaya ang Matthew 16:18 bad, si Peter pa lang, sablay na. Gidinay niya si Jesus Christ. Matthew 16:18, ano pang ginawa ni Peter? Tinaga niya ba si Malchus? Nung i-attempt na i-arrest si Jesus Christ, nandun si Peter, kinuha niya yung sword niya, tapos bigla niyang isa sa mga arresting officer, kanya pong, mga kapatid? So, nahulog po yung tenga ng isa doon. Buti na lang si Jesus Christ nandun, kinuha, binalik ang tenga. Kaya gumaling. No? So, hindi po yon. Kasi marami pong sablay yung isang church. So, ito po ay the body of Christ. Ito yung invisible church. Now, balik tayo sa ating pong lecture. Okay? Nasaksak ba, Brother Jonathan, yung kanyang USB? Ayaw mag-work. Nauna siya. Daw. Andali. Okay, ipindot mo na. Okay, again, ano ang meaning ng church? Called out assembly. So, kinuha sa isang grupo, and then nag-assemble po sila. Alright. Nakalubat na. Ating title, there are 4 churches. 4 churches. So may 4 po na churches in the Bible na na-mention. Okay? Okay, thank you. Oy, ayaw pa rin? Ano yan? Bakit ayaw? Ayaw gumana. Alright. So, ayaw niya talaga. May problema. Sige. Pakipindot na lang, Brother Jonathan. O muna mga Okay? So, take note. Una nga church, the church in the wilderness. Pakita po natin yan. Acts chapter 7, verse number 38. Sige po. Ating iskan kadali. For the sake sa iba na hindi po umpisa. Acts 7:38. Acts 7:38. Acts chapter 7, verse 38. Verse 38. 38. This is he that was in the church in the wilderness, with the angel which speak to him in the Mount Sinai, and with our fathers who received the lively oracles to give
unto us. So na-quote po ni Luke ang account po doon sa Exodus na kung saan ito po yung church sa wilderness na galing po sila sa Egypt. Okay? Alright. So take note, ito yung ating timeline, ang cross. The Old Testament and the New Testament. So the church in the wilderness. Okay, isa-isahin natin. Sige, Brother Jonathan. And then, second church, the church upon the rock. Now take note, itong church na ito ay hindi po na-establish, hindi po natapos. Sapagkat ang church na ito, which is si Jesus Christ, ang nag-establish, yung upon this rock, Matthew 16:18, and thou art Peter, and upon this rock, I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. So hindi po yung natuloy. Gi-offer na ang Kingdom Church po ito, gi-offer na, pero ang mga tao, gi-reject nila ang kanilang king. Gi-reject nila ang kanilang Messiah. In fact, gi-crucify nila ang kanilang king. Gi-crucify nila ang kanilang Messiah. Kaya hindi natuloy. So ipagpatuloy po ito doon sa tribulation period. Dito po. Okay? After sa millennium, after sa tribulation. Alright. So matuloy po yan siya. Sapagkat hindi po yan natuloy kasi, yun nga, gi-crucify nila, gi-reject nila ang kanilang king at Messiah. Okay, the next church, the third is the church which is His body. Yun yung binasa natin, the body of Christ, composed of all believers, those who believe in the gospel. At pang-apat, yun yung the local church or local churches. Okay, so balik tayo dito. So ito yung church in the wilderness, church upon the rock, the kingdom church, and then church which is the body of Christ, at pang-apat at panghuli, the local church or local churches. Okay, church in the wilderness. Sige, Brother Jonathan. So ito na dapat, no? Kung gitanggap po ng mga Israelite, mga Jews, ang kanilang king, na si Jesus Christ, tapos kanilang Messiah, kanilang Savior, wala na. Ngayon, millennium na mga kapatid. Diretso na tayo sa millennium. Okay? Tapos na. Pero dahil gi-reject nila, na-postpone po, napunta doon sa millennium. Okay? Ipagpatuloy po yun na church doon sa millennium. Who are its members? How does one become a member? Third na tanong, what is the church called out from? What its destination? What are its purposes? Who are its leaders? And how does one ceases to be a member? So, according dito, sa church, sige, diretso na, Brother Jonathan. Who are its members? Sino ang members sa church in the wilderness? Israelites, Jews in time of Moses. So, maliwanag, sino ang member? Israelites, taga-Israel. Sino sila? Mga Hudyo sa panahon po ni Moses. Sa panahon ni Moses. So ngayon, wala na ito. Matagal nang namatay si Moses. Matagal nang namatay ang mga Hudyo sa time ni Moses kasama po. So wala tayo dito. Okay? Mga kapatid, maliwanag po. So wala pong Gentile halos diyan na nasama. Okay? So hindi po tayo diyan. Hindi tayo kabilang dito sa church in the wilderness. Panahon pa lang, wala na. Napakalayo po mga kapatid. At saka puro Hudyo yon. Hindi tayo Hudyo. Hindi tayo Diyos. How does one become a member? Paano siya maging member? So, simple lang. Kailangan niya ma-circumcise. Yun ang covenant, bibigay. Yun ang law sa kanila. Na required sila in the 8 days, dapat ma-circumcise ang lahat ng mga lalaki. Okay? Requirement yun. Okay? And otherwise, sabi doon, kung hindi nila gawin, pwede silang i-cut off. Pwede silang i-cut off, pwede silang patayin. Ganun po ka, mga kapatid, stricto sila. So, kailangan nila mag-undergo ng circumcision. Literal, physical circumcision. Okay. Pangatlo, what is that church called out from? Saan galing ang church na ito? Sabi ng ating binasa kanila, is walang iba from Egypt. Verse number, okay, tinan nyo po, 36.
Verse 36, 7:36, He brought them out after that He had showed wonders and signs in the land of Egypt and in the Red Sea and in the wilderness 40 years. So saan galing ang church na ito? From Egypt. 25. For he supposed his brethren would have understood how that God by his hand would deliver them, but they understood not. Verse number 24. And seeing one of them suffer wrong, he defended him and avenged him that was oppressed and smote the Egyptian. So gikot again, nilok yung account na kung saan gipatay po ni Moses, isa sa mga Egyptian army o soldier o yung taskmaster na kung saan inapi yung slave na Jew. Nung nakita po ni Moses, naawa siya, tapos pinatay din niya yung isa doon sa mga sundalo. And then tumakas siya, mga kapatid. Okay? So, galing ito sa Egypt. Walang duda, ang church dito ay mga Israelites na under sa bondage ni Pharaoh. Sila po yung mga tao na tumawid po sa Red Sea, nag-cross sa Red Sea. What is its destination? Saan sila papunta? Walang iba. The land of promise or Canaan or the promised land. Doon ang kanilang destination. What are its purposes? Anong purpose nila? Okay, nangako sa kanila si Lord, sa kanilang mga forefathers, na i-prosper sila. Bibigyan sila ng kingdom. Bibigyan sila ng king. Someday magkaroon sila ng king. So dito, kingdom prophesied. Gi-prophesy pa lang ang kingdom sa time po nila. Okay, to become a witness of a true Jehovah, God to all nations. So magiging witness po sila sa ibang mga bansa na may Diyos na totoo. At yan po, the nation of Israel. Okay, number 6, who are its leaders? Walang iba, Moses and Aaron. Ito yung pastor nila sa panahon nila, church in the wilderness, ang leader nila, Moses and Aaron. Number 7, how does one ceases to be a member? Paano siya ma-dismember? Paano mag-stop, mawala ang kanyang membership? Disobedience to the law given by God to Moses. So dapat magsunod sila, mag-obey sila, mag-comply sila sa law of Moses. Okay, kung ano yung law ni Moses, dapat sundin po nila. So ito po yun, the church in the wilderness. The church in the wilderness. So take note, hindi tayo kasama, Brad. Maliwanag? So wala tayo dyan, Brad. Hindi natin pwedeng i-claim. Hindi din pwede ito, Brad. Like I said, ang mga SDA, ga-claim sila daw yan. Dito daw sila galing. Hindi po totoo, mga kapatid. Okay? Next. Okay, ito na yung the kingdom church or the church upon the rock. The second church, the church upon the rock. Matthew 16:18. Sige po. Review lang ito para sa hindi po naka-start. At very controversial po ito na verse. Very controversial ito, mga kapatid. Like I said, ang daming, halos lahat na religion, denomination, nag-claim na sila daw ito. Sila daw ang sinabihan ni Jesus Christ. Verse number 18, and I say unto thee that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Okay? So ito yung church upon the rock. The church upon the rock. Okay? Ang ano, Brad? Ang Catholic nag-claim. No? Ang mga SDA ga-claim. Ang mga si Manalo ga-claim. Dating Daan ga-claim. Ang daming ga-claim. Halos lahat. Pati Baptist. Pati Baptist ga-claim. Sila na ito. Oh, ang dami. Usually. Pero pag-aralan natin, ano ang 7 tanong, Brad? Who are its members? Sinong member? Believing Jews. Take note, the believing Jews. Mga Hudyo sa time ni Jesus Christ. Kanina, mga Hudyo din yon, time ni Moses. Pero ito, sa time ni Jesus Christ, Hudyo ang sinabihan niya. Si Peter, Hudyo, Israelite. Ang audience niya, mga Hudyo.
Sinong sinabihan niya? 12 apostles, Hudyo. Oh. Matthew 10:40. Matthew chapter 10. So, tandaan natin. Matthew chapter 10. Para maliwanag mga kapatid, huwag tayong makisawsaw. Okay? Chapter 10, verse number 40. Chapter 10, verse 40. He that receiveth you, receiveth me. And he that receiveth me, receiveth him that sent me. Okay? So, Hudyo po yan, red letter. Ano pa? John 12:18. John 12:20. Okay, pakibasa mga ladies. Ready? Ladies, go. O parang hindi lahat mga babae nakabasa, nakakita. Ha? Parang ang iba naghahanap pa. Okay, klaruhin natin. Okay. Anong verse? John 12:11. Ha? Baka John 12 verse 11. Verse 11, John 12:11, because by the reason of him many of the Jews, take note, went away and believed on Jesus. So take note, mga Jews na sumama kay Jesus Christ, Hudyo. Balik tayo sa Matthew chapter 10. Balik tayo Matthew chapter 10. Mga lalaki, please. Verse 5. Verse 5 to verse number 7. Matthew chapter 10, verse 5 to 7. Mga lalaki, paki-read. Ready, go. This brought Jesus sent forth and commanded them, saying, Go not in the way of the Gentiles, and into the city of the Samaritans, entering not, but go rather to the lost sheep of the house of Israel. And as ye go, preach, saying, The kingdom of heaven is at hand. Okay, maliwanag po na mismo si Jesus Christ, ang command niya sa 12 rod, huwag po silang pumunta sa city of the Samaritans. Take note, kung istadihan mo ang mga Samaritans, half Hudyo, half Gentile. Kasi ang Samaria, border lang. So crossbreed ito, mga half Hudyo po ito. Pero kahit half sila ba, Hudyo, sabi pa rin ni Lord, huwag kayong pumunta sa lugar ng mga Samaritans. Ano pang sabi niya? At saka, huwag silang pumunta sa mga Gentile. Yung pure talaga na Gentile. Yung wala talagang dugo. Walang blood ng Hudyo. Gentile ang tawag doon. Pero mga Samaritan, ano po sila ito? Half Hudyo po sila. Pero sabi ng Diyos, go not in the way of the Gentiles, and into the city of Samaritans, enter you not. Huwag kayong pumasok. But go rather to the lost sheep of the house of Israel. So, sino itong lost sheep of the house of Israel? Mga Hudyo pa rin. Yun yung 12 tribe. Okay? At doon sila mag-preach. At ano ang i-preach nila? Verse 7, and as ye go, preach, saying, the kingdom of heaven is at hand. So, ano ang kanilang preaching? Kingdom gospel. Okay? Kingdom gospel. So, take note, sa time ni Jesus Christ, ang 12 apostle, meron siyang instruction, huwag pumunta sa city or way of Gentiles and city of Samaritan. Kaya po, hindi po ito mga kapatid, hindi po ito mga Gentiles. Okay, maliwanag po ang command ni Jesus Christ. Hebrews, chapter number 12. Hebrews chapter 12, verse 23. Para maintindihan natin, i-connect nyo po yung verse na yan. I-connect nyo po yung verse dito po sa Hebrews chapter 12. Hebrews chapter 12. Look at verse 23. 12, verse 23. 23, to the general assembly and church of the firstborn, which are written in heaven, and to God, the judge of all, and to the spirits of just men
made perfect. So dalawa pong grupo dyan ang nakita, ang gibention, to the general assembly and the church of the firstborn. So another church na mention is the church of the firstborn. Now, sino itong the church of the firstborn? Sino ang gitawag na firstborn? Okay, Exodus 4:22. Ilagay nyo sa Hebrews, sa verse na yan, sa verse number 23, lagyan nyo sa gilid, Exodus chapter 4, verse 22. Sino ang sinabihan na firstborn? Exodus 4:22. Exodus 4:22, mga kapatid. Sige po. Basahin natin ang verse 22. Exodus 4:22. Ready? Read. And thou shalt say unto Pharaoh, Thus saith the Lord, Israel is my son, even my... So, sino ang firstborn? Israel. Tinawag siya na son, tinawag siya na firstborn. Okay? So, mismo ang Diyos ang nagsabi, Moses, kung magtanong si Pharaoh, sino kayo? Sino ka? Sabihin mo sa kanila na Israel is my firstborn. Israel is my son, even my firstborn. Unang anak. Kaya, hindi natin pwedeng i-claim ito. Ang General Assembly, ang Church of the Firstborn, gimension sa Hebrews, mga Israelite din po iyon. Amen? Okay? Sa time ni Jesus Christ. Okay? Now, how does become a member? Paano ma-member ang isang tao dito sa church? Okay? Upon the rock? Church upon the rock? Water baptism of repentance. So mag-undergo talaga sila. Kanino yan? Sino ang mag-baptize? John the Baptist. Dapat mabaptize sila ni John the Baptist in order ma-member sila sa Church of the Rock. The church upon the rock. That thou art Peter, upon this rock I will build my church. So mostly sa member na ito, baptized ni John. Hindi nag-take note, hindi nag-baptize si Jesus Christ. Hindi nag-baptize si ang 12 apostles ang nag-baptize sa kanila ba't? Hindi si Jesus Christ, ha? Sino nag-baptize sa 12 apostles? Kasi tatlo ang requirement bago ka maging apostle si Jesus Christ. Una, naka-witness ka sa resurrection ni Jesus Christ. Requirement number 1. Nakuha nyo? Anong requirement number 2? John baptism. Tapos pangatlo, nakasama ka sa ministry ni Jesus Christ. So, yun ang requirements, Brad, para ka maging apostle. So, meaning, ito sila nabaptize. Upon this rock, nabaptize sila. Si John the Baptist, ang kanilang baptizer. Kaya dapat mag-undergo sila. Kailangan sila mag-undergo ng baptism. Water baptism. The baptism of repentance. Yan, ang kasama sa kanilang preaching. Matthew 3:11. Tingnan nyo po dyan. Maliwanag po. Ang sabi po ni John, Matthew chapter 3, verse 11. 3:11. For this is he that was spoken of by the prophet Isaiah, saying, the voice of one crying in the wilderness, Prepare ye the way of the Lord, and make his way, his paths straight. Verse 2, In those days came John the Baptist preaching in the wilderness of Judea, and saying, Repent ye, for the kingdom of heaven is at hand. So repentance ang kanya po, mga kapatid. Repentance and water baptism. Ang kanya pong message. Kanya pong message. Okay. And then, verse number 6, and were baptized of him in Jordan, confessing their sins. So, kailangan po yung meron din silang confession. Okay. Now, number 3, what is the church called out from? Kanino sila kinuha? Okay? Saan sila galing? Itong church? From unbelieving and backsliding nation. Okay? Israel din po yan. Okay? Yung mga unbelieving Jews,
So, nung nag-preach si Jesus Christ, nag-preach si John the Baptist, doon sila na-convert, nag-believe sila na si Jesus Christ ang Bisaya. Okay, so sila yung na-member sa church upon this rock. Yung nag-believe sa kay Jesus Christ. Okay, number 4. What is its destination? Mga kapatid, Jeremiah 31:31. Kingdom of heaven, earthly, visible, literal kingdom, Davidic kingdom. Yun ang promise sa kanila. Someday, na ito, bibigyan sila ng kingdom. Okay? Earthly kingdom, visible, makikita. Literal kingdom talaga. Davidic kingdom. So yun yung millennium. Yun yung millennium, 1,000 years. So literal po yun, hindi yun spiritual. Talagang may kingdom na i-establish ang Diyos someday. Okay? Para yun sa mga Israel, hindi para sa atin. Kaya dito, Brad, mga Israelite ang kanyang audience. Okay? Sa millennium, wala na tayo sa heaven. Ang millennium, take note, promise yan sa mga Hudyo. So di man tayo Hudyo, hindi tayo kasali sa millennium. Maliwanag? Ang atin, Brad, heavenly, girapture na tayo. Ang kasama ni Jesus Christ sa millennium, kapatid, yung mga Hudyo lang. Okay? At saka yung nag-survive sa tribulation period. Oh, iyon po. Okay? Mas maganda yung sa atin. Okay? Mas maganda yung sa atin kaysa dito, mga kapatid. Alright, amen? Now, number 5, what are its purposes? Anong purpose? Okay. Kasi may promise ang Diyos sa kanila, gawin silang great nation. Promise, inheritance. So, ang promise talaga sa Hudyo, take note, earthly sila. Ang program nila is earthly. Anong promise ng Diyos ba kay Abraham? A land, a seed, a nation. Oh, tatlo po yun. Bigyan siya ng land, seed, at saka nation. Great nation. I will make thee a great nation. Yun ang promise ng Diyos. Tinawag pa siyang Abram that time. Abram pa, hindi pa Abraham. Sabi niya, Lord, paano ako magkaroon ng anak? Matanda na ako. Sabi niya, Abram, nakita mo ba yung mga bituin sa langit? Oh. So, ganun po ang promise ng Diyos. So, earthly kingdom ang kanyang promise ng Diyos. Who are its leaders? Upon this rock, sino ang leader? Walang iba si Jesus Christ and the 12 apostles. So, si Jesus Christ pa rin ang leader sa church na ito. Ang kanilang pastor sa church na ito, si Jesus Christ and 12 apostles. How does one ceases to be a member? Paano mag-stop ang kanilang membership o mag-dismember? Not believing Jesus as Messiah. So, pag di ka nag-believe na Messiah, mga kapatid, sabi ng Bible, saan sila pupunta? Outer darkness. Matthew chapter 8. Tingnan niyo po. Chapter 8. Book po ng Matthew. Ito po yung mga unbelieving. Ito po yung mga tao na kanila pong renounce. Matthew chapter 8, verse 11 and 12. 11 and 12. And I say unto you that many shall come from the east and west, and shall sit down with Abraham and Isaac and Jacob in the kingdom of heaven. But the children of the kingdom shall be cast out into outer darkness, and there shall be weeping and gnashing of teeth. Verse 13, and Jesus said unto the centurion, Go thy way, and as thou hast believed, so it be done unto thee. So, gikot ni Jesus Christ dito na may mga tao nung una nag-believe sila, and then later on, mga kapatid, nag-turn away sila, and that is why, sabi ng ni Jesus Christ, naging children of Abraham sila, naging children of Isaac sila, naging children of Jacob, pero pagdating doon, sa judgment, sabi ng Diyos, but the children of the kingdom shall be cast. So, naging children of the kingdom na sila. Pero anong nangyari sa kanila? Shall be cast out into outer darkness, impyerno. There shall be weeping and gnashing of teeth. So, may mga tao pa rin dito na ma-dismember. Okay? And isa na po doon, Brad, si Judas. Member siya sa 12, member sa original 12, pero makita mo po si Judas. No? Tumalikod, gibaligya niya si Jesus Christ, gitraidor niya, and no doubt, mga kapatid, Judas is not saved. No? Is not saved. Okay, now, third church. Okay? The church in the wilderness,
the church upon this rock. So hindi tayo kasama doon, ha? Huwag na tayo doon, huwag na tayo mag-claim doon sa the church upon the rock. Kay mga Hudyo din yun ang sinabihan ni Jesus Christ. So dito tayo, the church which is His body. Okay? So dito tayo, sa panahon natin ngayon, after the cross, who are its members? Okay, walang iba. All believers of the gospel of Christ. Amen? Lahat na nag-believe ng gospel, yung ginawa ni Jesus Christ sa cross, the death, the burial, and the resurrection of Christ, if you believe it, you were automatically, instantly became member of this church. Okay, Galatians 3:27. Galatians 3:27. Sabi ni Paul, Book of Galatians. All right. Chapter number 3. Chapter 3, verse number 27. For as many of you as have been baptized into Christ, have put on Christ. Take note, for as many of you as have been baptized into Christ, have put on Christ. Take note, hindi po ito water baptism na baptism. Hindi po lahat na baptism makita natin sa Bible nag-refer po sa water. There are many kinds of baptism in the Bible. So ito po ay spiritual baptism. Nangyari ito the moment you believe the gospel. Okay? Di mo na malayan, di mo na feel. Pero sabi ni Lord, nung nag-believe tayo ng gospel, gibaptize tayo into Christ at nilagay tayo on Christ and have put on Christ. Alright. So, ano nang nangyari? Nung na-member tayo, anong sabi ng 28? There is neither Jew nor Greek, there is neither bond nor free, there is neither male nor female, for ye are all one. Saan, Brad? In Christ Jesus. So, wala na pong distinction. Male or female, bond or free, Jew or Greek. Anong sabi, Brad? We are all one. Ano po yung we are all one? Oh. Ano na tayo ang ating identity? Okay, 2 Corinthians 5:17. 2 Corinthians chapter 5, verse 17. Second Corinthians, yan yung cross-reference niya. Verse 17, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things become new. So ano na tayo sa body of Christ? Ano ng ating entity? Ano ang ating identification? New creature. Okay? Wala nang male, female, wala nang bond or free, wala nang Greek or Jew. We are new creature. Kaya, mali po yung aral, makinig kayo, mali po yung aral na may baptis sa langit. Amen? Wala pong baptis sa langit. Ang meron doon, new creature. Kaya kung may baptis sa langit, dapat may Katolik din, dapat may Islam din, dapat meron ding Sabadista. Hello, nakuha natin, Brad? Wala nang denomination doon. Wala na yun. Cancel na yun. Once nag-believe tayo, isa ng ating status. We are new creature. New creature. Kaya may mga tao, mga pastor, kapangugat, mga baptist sa langit, ganyan. O, mga baptist. Pataka ka lang, wala tayo ga-aral sa Bible pag ganun. Amen? O, di natin nga, sumigaw pa natin. O, baptist pa rin. O, never die. Puro pala hubog. Baptist, never die. Pero ang t-shirt, champion. Oh. Proud pa na Baptist. So hindi po mga kapatid. Amen? Maliwanag? So wala na pong religion sa langit, ha? Wala pong pangalan, wala pong distinction, wala na po doong denomination. Isa lang doon, new creature. Kaya meron pang turo na ang Baptist daw, pagkasalan,
Tapos, bisita daw si John the Baptist, kaya hindi na member. Oh, mga turo na, mga kapatid ba, na wala sa Bible. Oh, baptist lang daw. Ang mga hindi baptist daw, spectator lang. Bisita lang. Oh, mga kapatid. So, salamat sa Panginoon na na-open ang ating mind sa truth. Amen? Ay, nung una yun ating nasagap, akala natin totoo. And sad to say, mga kapatid, ang mga baptist karon na traditional, gihalo-halo. Isa lang ang body of Christ, isa lang ang local church, isa lang din ang kingdom church, isa lang din ang church ngayon sa panahon ni Jesus Christ. Sa panahon sa dispensation of grace, isa lang din. So, gigawa ng parang coffee, 3-in-1. Hello? At sa totoo mga kapatid, walang Bible school ngayon nagtutulo about dito. About 4 churches, never mga kapatid. Wala ako nakita na simbahan nagturo about dito. Ngayon ko lang ito nakita mga kapatid, not during my time, Brad. Wala. O tanungin mo si Rachel. Ituro ba itong 4 churches sa Mount Calvary? Amen? O Sir Alden, tanungin nyo, buhay pa man yan sila. Pwede nyo tanungin, kung gituro ba itong 4 kinds of churches? Wala, gani ang 4 gospel? Amen? Kasi ang local church, body of Christ. Ang body of Christ, isa lang sa local church. Nga ang local church daw is the body of Christ. Isa lang, tama? Oh. Pero sa Bible ba, mamaya, local church, ating pag-usapan, iba po yon. Amen? Kaya pasalamat tayo. Kaya ganun ka-importante ang rightly dividing the word of truth. Kaya mahimay-himay natin, makita natin ang diferensya. Sino ang mga Hudyo? Anong requirements para ma-member? Kaya kung di natin maintindihan, mikos-mikos ang labas natin ito. Amen. So, praise the Lord, mga kapatid, sa truth, gibigay ni Lord sa atin, gireveal ni Lord sa atin. Alright? Who are its members? Mga kapatid, all believers of the gospel of Christ. Wala, hindi pinag-usapan kung nabaptize ka, hindi. Kasi, Brad, faith, ang requirement dito, mag-believe ka lang sa gospel. Mag-believe ka lang sa ginawa ni Jesus Christ, yun ang only requirement. Wala na pong iba para ma-member ka dito. So, hindi pinag-usapan kung ano ang denomination mo. As long you believe the gospel, you will become member or part of this church or the body of Christ. How does one become a member? How does one become a member? Paano? Simple lang. Ephesians 1:13. Okay, basahin natin. Very familiar mga kapatid. I hope ginagamit natin ito pag mag-soul-winning tayo. Huwag niyong kalimutan, i-quote ninyo ito. Talaga. Alright? Huwag niyong kalimutan, ang i-quote ninyo pag mag-soul-winning. 1 Corinthians 15:1-4 at saka itong Ephesians 1:13. Ephesians 1:13. I hope ma-familiarize natin ito. Verse 13, in whom ye also trusted, after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation. Take note, in whom also, after that ye, what? Believe. Ye were what? Sealed with that Holy Spirit of promise. Okay, take note the word, but after that ye believe, anong sunod? Ye were sealed. Hindi niya sinabi, after ye prayed, ye were sealed. After ye have a sinner's prayer, ye were sealed. Hindi po. Anong sabi niya? After ye believe. Kaya nabudol tayo nung una. Na-scam tayo. Naakala din natin na yung sinner's prayer, yun yung paraan na masave ang tao. Mga kapatid, na kung titingnan natin sa Bible, give me example, gilid ng prayer na save. Meron bang account sa Bible? Nagilid ng isang tao, nagsunod ng tao yung sinner's prayer, tapos na save. Wala. Walang account sa Bible ni isa na nag-sinner's prayer o gilid ng isang tao ng prayer na save. But maraming account sa Bible na nag-believe siya, na save siya. Amen. Kaya dapat clear ang ating pag-present ng gospel. Alright? Now, how does one become a member? Ephesians 1:13, by believing the gospel.
Saan ako sa totoo lang mga kapatid, yung nakita ko ng truth? Nang hinayang ako sa mga churches, marami nga. Kasi ngayon ang mga churches, numbers, parang more on numbers. After sa number, marami. Oh. There's no question mga kapatid, but the question is, proper kaya ang gospel na naintindihan kaya nila ang proper gospel? Yun minsan ang burden ko ba? Mismo sa kapatid ko, Pastor John, grabe yung discipleship nila, mga soul winner ko, no? Pero, pag i-cross-examine mo ang mga member, Brad, paano ka na-save? Kanus ka na-save? Nag-save ko atong kaya nag-sinner's prayer ko. Paano ka na-save? Kaya nag-pray ko, gi-accept na ako si Jesus Christ. So, ang kanyang basis sa kanyang salvation, yung ginawa niya, yung effort niya, na meron siyang ginawa. Nag-pray siya, nag-receive siya, nag-sorry siya, yun ang na-register sa mind niya. Hindi niya makuhot ang gospel. Hindi niya masabi na save ko because nag-believe ko sa gigawa ni Jesus Christ. Namatay siya para sa akin. Nilibing siya para sa akin. And on the third day, nabuhi siya para sa akin. At enough na yun para masave ako. Kaya gibayaran ni Jesus Christ. Enough, finished, doon sa cross ang aking kasalanan. Therefore, confident ko, I am saved because Jesus Christ saved my soul. Dapat yun sana, Brad, ang pinakatumpak na sagot. At dapat mayroon tinatawag, sufficient finished work of Christ. Kaya pag di mo naintindihan yung sufficient, kaya gagawa ka pa, may idugang ka pa. Pero pag sinabi mong sufficient, enough na yun. The moment you believe, 100% you were saved. Mostly ba, tanungin mo, paano ka na-save? Ang ma-recall nila, Brad, ang i-trace up nila, may gihimo sila. In other words, Brad, effort ang kanilang. Nag-pray ko ato, gidawat na ako si Christ, gisurrender na ako na akong life, gi-accept na ako si Lord sa akong kasing-kasing. Iyon ang kanilang sagot. Mostly. And they claim that they are saved. Kaya mga kapatid, malaking liability ang pastor. Kasi Brad, kapag ka ang pastor di mag-preach, Brad, magturo ng proper gospel, possible, Brad, ga-assume ang mga tao, false gospel pala. Hello, amen? Oo. Pero sila, grabe ka, mga kapatid. What is the church called out from? From the world and darkness. So, saan tayo kinuha? Saan galing ang church na ito? Of course, from the world and darkness. Romans chapter 12. Sabi ng Bible, sabi ni Paul, Romans chapter 12. Romans chapter number 12. Romans chapter 12. 1 and 2, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Verse 2, and be not conformed to this world. Kasi saved na sila. Huwag na kayo mag-conform. Galing na po kayo dyan, sabi ni Paul. Instead, sabi niya, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. So, na-mention ni Paul ang world. Be not conformed to this world. Why? Instead, be transformed. So, na tayo ng Panginoong Diyos, mga kapatid? Gi-transform, gi-save niya tayo galing sa sanlibutan. And that is why, sabi niya, dapat ang ating buhay, mamuhay tayo ayon sa kalooban ng Diyos. Next, Colossians 1:13. Colossians 1:13. Chapter 1, verse 13. Colossians 1:13. Colossians 1:13. Okay, ladies, pakibasa. All ladies, ready, go. Who hath delivered us? Okay. So, gideliver na tayo. Saan? From the power of darkness. From the world, from the control of Satan.
who hath delivered us from the power of darkness, and hath translated us, take note, into the kingdom of His dear Son. Okay? So, galing tayo ng darkness, na-translate tayo into, hindi ito gospel kingdom ha, that means the children of God. Group of children of God. Ang kingdom dito is yung family. Okay? Yung body of the child of God or children of God into His dear Son. Into His dear Son. So, klaro po, na what is the church called out from? From the world and darkness. World and darkness. Number 4, what is its destination? Saan tayo patungo? Itong body of Christ, ito, Jesus Christ is the head, ito yung body, tayo ito, mga kapatid. Saan ang ating destination? Walang iba, third heaven. Okay, third heaven. Kasi mayroong first heaven, second heaven, third heaven, which is yun yung lugar ng ating Panginoong Diyos. Anong sabi ni Paul? 2 Corinthians chapter 5, verse 8. 2 Corinthians chapter 5, verse number 8. 2 Corinthians chapter 5, verse number 8. Verse 8, we are confident, I say, and willing rather to be absent from the body and to be present with the Lord. Verse number 9, wherefore we labor, that whether present or absent, we may be accepted of Him. For we must all appear, take note, before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body, according to that he hath done, whether it be good or bad. Verse 11, knowing therefore the terror of the Lord, we persuade men, but we are made manifest unto God, and I trust also are made manifest into your consciences. Alright? So saan tayo? In the presence of God. In the presence of God. Sabi ni Paul, whether we labor, that whether present or absent, we may be accepted of Him. And sabi pa niya dito, we must all appear before the judgment seat of Christ. So saan tayo? Ang ating destination? Walang iba mga kapatid, kundi po si Jesus Christ. Okay, ang context po nito ay bigyan po ni Paul ng emphasis na meron po tayong eternal place. Okay? Ang ating soul, pag namatay po tayo, meron pong place, gi-prepare ang Lord sa atin. Meron po tayong, mga kapatid, eternal home. Kasi ang ating katawan, tinawag po siya dito na earthly house. Earthly house. Okay? Earthly house. So, ang mga believers, sa panahon ngayon, sa dispensation of grace, tayo po, na nasave under the dispensation of grace, and nasave tayo sa gospel of grace, ang ating destination is the third heaven or the glory of God. Amen? Hindi po tayo sa millennium. Hindi po. But the glory of God. The third heaven. Sa heaven po tayo. Seated with Christ, mga kapatid. Someday. Okay, what are its purposes? Bakit merong body of Christ? Ano ang purpose niya? Ephesians 3:21. Maliwanag po, Ephesians 3:21. Okay. Ephesians chapter 3, verse number 21. Unto Him be glory in the church by Christ Jesus throughout all ages, world without end. Amen. So ano ang ating purpose? Unto Him be glory in the church. That means, to glorify the Lord Jesus Christ. Bakit tayo gisave? To glorify the Lord Jesus Christ. Sapagkat siya, mga kapatid, ang kailangan bigyan po natin ng glory. Sa ating salvation, si Lord ang mag-glorify. Sa ating service, si Jesus Christ ang ating mag-glorify. Amen? So, gisave tayo for one purpose. That is to glorify our God. To glorify the head. Who is our head? Okay?
Walang iba, Brad. Colossians 1:18. Okay? Jesus Christ. Anong sabi niya? Brad? Anong sabi niya? Preeminence. Colossians 1:18. Oh. And He is the head of the body, the church, who is the beginning, the firstborn from the dead, that in all things He might have the preeminence. So take note mga kapatid, Jesus Christ ay meron po siyang pinaka-preeminence. Siya ang pinakauna, siya ang pinaka-supreme, siya ang pinaka-ultimate natin. So sabi niya, He is the head of the body. Who is that? What body? Tayo po, the body of Christ. The body of Christ. All saved. All saved. Okay? Number 7. So ang ating leader, take note ba? Sino? Jesus Christ. Wala nang iba. Dili si Apostle Paul. Hindi kasama si Apostle Paul. Sa panahon natin ngayon, isa lang talaga ang head. Si Jesus Christ lang. No? Hindi pastor. Take note ba? Dalawa ang leader sa church in the kingdom or upon this rock. Jesus Christ and 12 apostles. Pero sa body of Christ, si Christ lang. Siya lang talaga ang head natin. Wala na pong iba. How does one ceases to be a member? Paano siya mawala, matanggal, ma-dissolve, ma-forfeit ang kanyang membership? Meron ba? Ano sabi, Brad? Romans 8:35. Amen. Romans 8:35 ang sagot. Basahin natin ang Romans 8:35. Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or peril, or sword? As it is written, For thy sake we are all killed all the day long. We are accounted as sheep for the slaughter. Nay, in all these things, we are more than conquerors through Him that love us. Him, that means Christ. 38, For I am, that is Paul, he is personally, sabi niya, For I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other creature, take note, shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus, our Lord. Amen? Praise the Lord. Is there a possibility na matanggal tayo from the love of Christ? There's no way. No one, sabi ni Paul. Okay? Sabi niya, mga kapatid, sabi niya, shall be able to separate us from the love of God through or which is in Christ Jesus our Lord. That means, mga kapatid, once we are a child of God, we are a child forever. When you are a child of God, that means, kapatid, you are forever, eternally in heaven, you are also a child of God. Kaya hindi pwede saved today, lost tomorrow. Saved today, and mga kapatid, unsaved tomorrow. Hindi po ganon. The Bible says, once you're a child of God, it will be forever. Kaya no one will be able to separate us from the love of God. That means, dito sa body of Christ, there is no chance. None. Members are eternally what? Secured. Magsabi kang eternally secured, eternally sa heaven. Very secured tayo. Kahit dito pa ngayon, secured na tayo. Wala na mga kapatid, wala na. Dimension lahat, mga creature. Principalities, powers. Ano po, Brad? Ha? Anong sabi niya? Na hindi pwedeng mag-separate sa atin, sabi ni Paul. Oh, convinced siya, persuaded siya, not even, sabi niya, death, life, angels, principalities, powers, evil spirit. Okay? Ano pa?
things present, future things to come, things present today, things to come, future, nor height, nor depth, nor any other creature, including Satan. Because Satan is a creature, amen? Creature siya, shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. Isn't it a good news? Amen. Yes! Yes, it is. Kaya di ko maintindihan, mga tao di naniniwala ng eternal security. Nasa Bible ang eternal security. At di tayo ba na nagsabi noon si Jesus Christ? Di ka ba matuwa na gi-promise niya sa iyo, sa atin ba, na we are eternally secure? That's a blessing. Kaya dito po mga kapatid, sa church which is His body, walang no way. There's no way mga kapatid na ma-dismember ka dito. Once you are saved forever. Amen? Sa wilderness, pag di sila nagpa-circumcise, mga kapatid, patayin sila. Sa church of the kingdom, mga kapatid, or upon this rock, pwede silang itapon pag hindi sila nagbilib sa Messiah. Pero dito, mga kapatid, hindi po. Okay? Talagang, you are saved. You are eternally saved, mga kapatid, because we are secured in the hand of God. No one will be able to separate us from the love of God. Amen? Okay? So take note. Balik tayo, pwede mabalik? Matagal pa. O dito, Brad, take note. Okay. Malaki ba ang kaibahan? Kasi dito po sa Church of God, a church, ito upon this rock, ang preaching nila, Brad, dapat i-preach nila. Kasama po yung mga healing. Kasama po marami pang iba, Brad. Pero sa atin, ang preaching dito is walang iba. Mag-believe lang sa gospel. Kaya magkaiba po sila ng requirement dito. At requirement doon po sa church or church which is the body of Christ. The body of Christ. Okay? So, yun po. Now, proceed tayo sa last. Okay? Which is the local church. Okay? Pang-apat, the local church. Okay? Now, number 1, who are its members? Sino ang member? According dito, people who profess to have faith in Jesus Christ. Hindi man talaga natin malaman kung sino ang saved. Amen? Di ko talaga alam. Kung kayo saved ba, hindi ba, saved ba, hindi ba. Kayo lang nakakaalam at ang Panginoon. Ang akin lang nalaman, profess. Ano sa Ilonggo nag-profess? Pakita? Pakilala? Nag-profess? No. Ang makita lang ni pastor, profession lang. Profession of faith. Pero si Lord talaga ang pinaka-ultimate na nakakilala at nakakaalam kung sino dito sa local church. So ito na ngayon, Brad. Ito na tayo ngayon. Local church. Meaning specific. Merong lugar. Merong locality. Liberty Bible Baptist Church Marbel. Ito local ito. Ngayon, merong specific na lugar saan tayo gagather, may specific na pangalan ng ating simbahan. Liberty Bible Baptist Church. Saan niya nakalocate? Sa Coronadal City. Visible, nakikita. Literal, merong literal, may building. Yan ang tawag local. Pero kanina, invisible. Yung body of Christ, invisible yon. Hindi mo mahikap, hindi mo makita, Brad. Ang malaman na natin, lahat ng mga saved member doon. At ang pangalan doon, the body of Christ. Ang pangalan ng church na yon, the body of Christ. Ito, may specific na pangalan. Member ka sa Tampakan, member ka sa Jinsan, member ka sa specific na lugar, at merong specific na pangalan ng local church. Tanong, Pastor, possible ba na pwedeng ma-member sa church, the body of Christ, tapos member siya, hindi siya member ng local church? Possible ba? Yes, possible. Pwede ka wala kang local church, pero na-member ka sa the body of Christ. Kasi ang requirement sa body of Christ, believing man lang.
Di na kailangan magpabaptize, di kailangan church membership doon. Na kailangan mo noon, by believing the gospel lang, automatic, member doon. Pero dito, meron talagang specific. Hello, amen? So mag-profess. Di man tayo katulad ng Katolik na, di mo na kailangan i-invite kasi international mayan sila. Ako doon, nakapunta ako ng Jensen, magsimba din ako doon sa Katolik. Universal yun ang tawag doon. Pero sa atin, meron tayong local. At mahalaga din po ang local church. It doesn't mean na member ka dito sa church, the body of Christ, na iniglek mo na ang local church. Hindi din pwede kasi hindi ka mag-grow kung wala kang local church. Pastor, wala simba-simba, total. Sabi mo, automatic na yung doon sa Church of Body of Christ, automatic na yon. Hindi. Dapat din may local church ka. Doon ka mag-grow sa local church. Walang mag-grow doon sa Body of Christ kung wala siyang local church. Nakuha nyo? Kaya nga, doon, importante may church life ka. Meron kang ginatultol. Meron kang sarili. Para bang pamilya ba? Na doon ka uuwi. Doon ka sa mga anak mo, pamilya mo, brad. Ganon din sa simbahan. Kasi doon sa church, maalagaan ka, maprihan ka, ma-edify ka, ma-build up ka, ma-equip ka, mag-mature ka. Hello? Diyan pa tayo? So, kailangan, diba, importante, meron tayong local church. Huwag nyo pong i-misinterpret, Brad, na dahil meron ka ng church, the body of Christ, ay hindi na importante ang local church. Lahat, Brad, na saved, may local church. I will prove to you in the Bible. Bakit may Church of Corinth? Bakit may Church of Philippi? May Church of Colossae? Kung hindi importante ang local church. In fact, si Paul ang nag-establish ng mga churches na ito. At namatay siya dahil sa mga churches na ito. He planted these local churches. At before siya namatay, di-entrust niya ang mga churches na ito, Titus and Timothy. Meron siyang mga elders. Every time before siya mag-alisbad, meron siyang gi-assign na mga elders na mag-overseer sa local church. Kaya never mong sabihin, hindi na importante local, pastor. Paano na yan? How would you convince me na save ka, member ka sa church, the body of Christ, kung wala ka gani ka local church? Amen? Paano mo kung ma-convince pa na save ka, na di man makita ang life mo, even sa local church? Nakuha niyo, Brad? Kaya hindi pwede na sabihin mo, doon ako pastor sa church, the body of Christ, mas dami doon. Hindi pwede. Importante ang local church. Amen? Walang Christian, like I said, para kang estudyante na walang eskwelahan. Amen? Para kang athlete na walang team. Meron bang ganon? Di pwede. Sabi nga doon mga kapatid, ang isda, nabilong siya sa tubig. Pero pag kunin mong isda sa tubig, mamatay siya. So ganon din ang Christian. Kung wala kang church life, mamatay ka rin. Kailangan mo ng fellowship. Kailangan mo ng local church. Okay? Kaya dyan tayo mag-grow, mga kapatid. Okay? So take note. Take note, Brad. Profess lang. Profess. Who are its members? People who profess to have faith in Jesus Christ. So, yun lang, Brad. Malaman ko lang yun. Nag-profess kayo. Pastor, through your testimony. Pero pwede kang magsabihin. Kasi ang tao, pwede mong sabihin lahat through testimony. But ultimately, Brad, si Lord lang yun talaga. Kaya kung may device lang ako, may gadget lang ako, ititit, talaga bang save ba ito talaga? Meron bang Holy Spirit? Meron lang akong gadget na detector. Ito may Holy Spirit. Ito wala. Sorry, Brad, di ka. Wala, wala ga alarm. Wala ang aking device, wala ga alarm. Yung pang-alarm ba nga may Holy Spirit? Kasi sabi ng Bible, sino yung may Holy Spirit? Siya yung saved. Hello? Kaya dalawang klase po ang tao, Brad. Professing, possessing.
Professing Christian, possessing Christian. Magkaiba po yon. Yung isa profess lang, nagapakuno-kuno. Nag-claim lang. Pero in reality, hindi. So saan ka sa dalawa? Possessing, professing. Okay. So magkaiba po ang local church, mga kapatid. Acts 15:41. And we will close dito po. Acts 15. Sige po. Acts 15. Anong sabi ni Paul? Okay. Alright. Umpisa natin 37. And Barnabas determined to take with them John, whose surname was Mark. So kinuha ni Barnabas, dinala niya, gipartner niya, si Mark. But Paul thought not good to take him with them, who departed from them from Pamphylia and went not with them to the work. So nagseparate po si Barnabas at saka si Paul dito. And the contention was so sharp between them that they departed asunder one from the other. And so Barnabas took Mark and sailed unto Cyprus. So ang partner nung una kasi ang partner ni Paul, si Barnabas, pero naghiwalay sila. Ang partner na ni Barnabas, si John. Samantala si Paul, ang kanyang partner this time, si Silas. And Paul chose Silas and departed, being commended by the brethren unto the grace of God. And he went through Syria and Cilicia, confirming the churches. So ito po, mga local church po ito. Syria at Cilicia. At plural pa, ang pagkasabi niya, confirming the churches. So, plural tapos, sabi niya dito mga kapatid, mga localities po ito. Alright? So, again, importante po both. Importante po both. Ang church, the body of Christ, at saka brad, ang local church. Importante po yon. No? So, pareho po sila mahalaga. Pero ang pinaka-importante talaga sa kanila is yung body of Christ. Kaya di ka talaga mag-grow sa local church kung first of all, hindi ka member sa church, the body of Christ. Kahit ano mo ka simba-simba dira, kung di ka talaga member sa body of Christ, wala brad. Attendees ka lang. Professing ka lang. Pero kung saved ka doon una, sa ikatlong church, the body of Christ, automatic mag-grow ka sa local church. Amen? Mag-grow ka talaga. Kaya may Holy Spirit ka. I-guide ka niya. In-enlighten ka. Tapos magkaroon ka ng burden. I-edify ka. I-equip ka until mag-mature ka sa Christian life mo. At maging useful ka sa gawain ng Panginoon. And yun yan. Kaya importante may local church. Kaya dyan makiter ang need mo sa imong spiritual. I-edify ka ng believer. May pastor ka na mag-guide sa iyo. At ang ating mga potential, ating mga gifts, ating mga talents, gusto gamitin ni Lord sa local church. Kasi, mga kapatid, ang church, the body of Christ, invisible man yan. Kaya nag-provide si Lord ng local church. Na dyan po tayo mag-grow. Amen? So, pagpatuloy natin ito next Sunday. I hope nag-learn tayo. Amen? Kaya kung tunay ka na Bible believer at Bible reader, hindi ka maniniwala na isa lang ang church sa Bible. Pag-aralan mo ang Biblia, there are 4 churches. The church in the wilderness, the church upon the rock, Jesus Christ ang founder at ang leader, mga kapatid, puro Hudyo lang yon. Pareho yon yung dalawa. That is before the cross. Before the cross, mga kapatid, Old Testament yon. The church in the wilderness, the church upon the rock. Pero itong dalawa din, part ng dispensation of grace. The body of Christ is sa ating panahon. The local church, sa atin din pong panahon. So, ang apat, nahati sa dalawa, brad. Ang dalawa doon, Old Testament, dispensation of law. Ang dalawa, dispensation of grace.
The church, the body of Christ, and the local church. So tandaan natin yan. Na importante po mga kapatid, ma-identify natin saang church tayo nabilong. Kaya wag na tayo mag-claim doon sa ano brad ha? Matthew 16:18, na tayo po dyan, na member tayo dyan. Kaya kung mag-claim ka, dapat i-preach mo brad ang Mark 16:16. Ano yon? May idea kayo? He that believeth and be baptized shall be saved. But he that believeth not shall be damned. Oh. Minsan mga pastors, ikot lang nila 15, go ye into the world and preach the gospel to every creature. Grabe. Preach to every creature. Oh, yun ang ano nila, about mission. Every creature. Pero di nila alam mga kapatid, kingdom gospel yon. Gipoto lang nila sa 15, pero tingnan nyo ang 16. Bakit sa 15 ka lang? Dapat ka mag-believe at magpabaptize. Tanong, yan ba ang ating gospel ngayon? No? Kailangan ba mag-believe ka at magpabaptize para ma-save ka? Otherwise, kung hindi, di ka daw, idam ka daw. Sabi ng verse 16, shall be damned. That means, i-distract ka, ma-destroy ka, i-judge ka. So, dapat maliwanag kapatid, na yung Matthew, Mark, Luke, and John, part sa Old Testament. Kaya gospel kingdom po yan. Hindi yan para sa ating panahon. And take note, may Bible kayo, red letter, nakasulat sa pula. Every time na makakita kayo nakasulat sa pula, para yan sa Hudyo, hindi para sa atin. Yan ang tandaan natin, yun ang clue natin. Every time red letter, that is for the Jew. Hindi yan para sa atin. Oh. So ang atin ba, after the cross. After the cross. Yun yung para sa atin. Amen? So I hope meron tayong na-learn ngayong hapon. And we will continue this lesson next Sunday, Lord willing, kundi pa mag-rapture. Amen? Okay. Shall we all stand? Shall we all stand? Father God, thank you Lord ngayong hapon. Salamat Father God sa na-learn namin na Bible truths na gireveal niyo po sa amin Lord through Apostle Paul. Salamat siya ang aming apostle sa aming panahon ngayon.